then ask yourself the question, is that real? How could the deaths be going up and the number of cases is coming down? Now, it could be that the deaths we're seeing now are a lag from a few weeks ago, and that's one explanation. The other explanation is that testing rates have dropped off remarkably in many countries. Katunayan dito sa Pilipinas, mula February 8, patuloy na bumababa ang bilang ng natitest para sa COVID-19. Tumaas lang ulit ito noong February 14 at 15. Sa kabila nito, kasabay ng pagbaba ng bilang ng mga tinitest, ang pagbaba rin ng positivity rate o yung mga bilang ng mga nagpo-positibo. Ang 9.6% na positivity rate kahapon ang pinakamababa mula noong December 31. Sa pagbuli ng datos sa Pilipinas, mas nalalapit ang lahat sa posibilidad ng alert level 1 o new normal sa susunod na buwan. Una lang sinabi ng Department of Health na sa ilalim ng alert level 1, wala ng restriction sa kapasidad ng mga establishmento at mga GCQ with high temperatures. For us would be the public transportation because it's really very difficult for us to implement physical distancing in public transportation. So what would be, we will be relying on the vaccination of individuals, on the mask that individuals will be wearing. Ayon mismo kay Health Secretary Francisco Duque III, hindi gaya sa ibang bansa, hindi magiging ura-urada ang pagtanggal sa mandatory face mask policy sa Pilipinas kahit patila lumipas na ang krisis na dulot ng Omicron. Tagal pa yan kasi unang-una, mag-uusapan pa yan ng IETF at pakikinggan natin ang mga experts natin, ang technical advisors. Insulin expert. Ang panahon para tanggalin ang mask. But people, we have to do it gradually. May insulto. May insulto. But so far as the Omicron is concerned, we can say that. But whether there's going to be another variant of concern, it's up to Hindi bothered yun. when or May hunya. when the degree Hindi of kita minum. will not come. Muli namang minawagan si Ang sabi ko lang. Kailangan na sundin ang minimum health protocols at matutong mag-self-regulate sa Pamino mo, hindi kita sinas. para maiwasan ang posibleng hawakan. Pag-uusapan pa ng DOH Technical Tama Advisory yun, Group hapon at ang IATF kung maglulubang yung restrictions ngayong campaign season. Rafael Rosado, ABS-CBN News. Napapagdala po naman ang DOH ng 2,196 na bagong kaso ng COVID-19 na yung araw. Satanas Benji. Satanas Benji. Ay, nako. May tatlong laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Sa bilang na ito, nasa higit na 66,000 ang active cases. May 107 na nakita ng namatay. Naayos mo Para yung sa punit. 55,330 na buong bilang, Napatay. para sa higit ng 3,524,000 total recovered. Nagpalabas ang Department of Budget and Management ng aabot sa 7.92 billion pesos para sa one COVID-19 allowance. Partikular na makikinabang sa pondo at mahigit 526,000 na public at private healthcare at non-healthcare workers na pasok sa COVID-19 response. Depende naman Ayaw ang talaga talaga ng magpa- benepisyo sa level ng COVID exposure. Sa ilalim ng DOH Administrative Order, makakatanggap ng 7,000 allowance kada buwan ang nasa itinuturing na high risk, habang 6,000 at 3,000 sa medium at low risk. Para mahikayan ang mas marami pang mga magulang na papakunanan ang kanilang mga anak, mismong mga anak at apo ng mga opisyal at mga tauhan ng DOH ang nagpapakuna kontra COVID-19 kaninang umaga. Dumoble rin ang bilang ng mga edad 5 hanggang 17 na nagpapakuna nang magsimula ito sa ating national vaccination. Nagpapatrol Uwen ako. Sa wakas, nakapasok na ulit sa sinihan ang 9 na taong gulang na si Rodia matapos ang halos 2 taon. Pero hindi pelikula ang bakal niya, kundi bakuna. Kung pwede na po mag-face-to-face class, I'm excited to attend class na po ulit. Kasi na-miss ko na makita yung mga friends ko. We never know, di ba, kung magkakaroon pa ng ibang variant in the future. So, better na rin na
bakuna? As early Opo. as now, she'll get vaccinated. Si John Paul Butiki inaalang panglubiban muna sa klase ang 10 taong Oh, gulang na anak na si Earl para mabakunahan ngayon. Nagpatay. gusto niyang ma-vaccinate. Kasi madini pa rin siya dun sa mga bago na nakakalabas na siya dapat or nakaka-attend siya dun sa mga events na kailangan na school. Dapat grade 3 pa sila mag-first Holy Communion. Nausog sila, grade 4. Sina Rodia at Earl ay mga pamangkin na mga nagtatrabaho sa Department of Health. At kasabay nilang nagpabakuna ang higit 100 iba pang mga batang kamag-anak rin ng mga taga-DOH. Mismong pamangkin at apo ni National Vaccine Operations Center Chair ang nanguna sa mga napakunahan. I am standing here, a senior citizen, nagpapakuna na po ako sa officer. A government official of the Department of Health, and a parental figure. I have my pamangkin, the son of my brother, Nicole. I have my apo, joining all of you here who believe and participate in COVID-19 vaccination. I want everyone to be safe and protected. I'm also not afraid of the vaccine because I know that I'll be saving more than one life. Sa pinakahuling tala ng DOH, nasa higit 263,000 na ang mga napakunahang bata edad 5 hanggang 11 taong gulang. Higit ito sa target na unang binanggit ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na 200,000 ngayong linggo. Ayon naman kay Health Secretary Duque, pag-aaralan ng Vaccine Expert Panel ang bagong rekomendasyon ng World Health Organization na gawing 4 to 8 weeks ang pagitan ng first at second dose ng pediatric vaccination bilang dagdag pag-iingat kontra myocarditis at para sa mas mataas na efficacy ng bakuna. I'm sure that will be considered. In fact, our head of the vaccine expert panel, Dr. Nina Gloyani, has already recommended na okay, itong bakuna na ito against the multi-organ system inflammatory syndrome. Sa ngayon, 3 linggo o 21 araw ang pagitan ng first at second dose ng reformulated Pfizer vaccine para sa mga bata edad 5 hanggang 11 taong gulang. Magugulong ang National Vaccination Operations Center para sa mga estratehiya sa pagbabakuna dahil nasa 2.6 million na karagdagang doses ng bakuna kontra COVID-19 lang ang naituro sa ikatlong National Vaccination Days. Higit kalahati lang ng 5 milyon na target kahit na dinagdagan pa ang mga araw ng bakunahan. Samantala, nasa 39 na bansa na Baka hindi mo kinain yung manok, ha? Mabuti. Gusto ko yan ang gusto ko marinig sa'yo. Kinain mo na. Ang backlog sa mga request ng Vaxxer matapos may mga reklamo sa encoding ng impormasyon. Binibigay natin sa kay JLG Lucky ang listahan na may mga backlog. Bibilis na po, nagdadagdag na po sila ng mga tao. At isa na rin siguro dahilan, marami nang nakakuha, so konti na lang ang kailangan nila pakunin sa backlog. Ayon sa ENBOS, nasa 61.9 million na ang napapakunahan sa bansa. 9.3 million dito ay nakatanggap na ng booster shots. Buenacos, ABS-CBN Si Rao. Nag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry sa Makati City kanina kung saan na lamang pasuna o walang safety seal ang ilang establishmento. Bagamat hindi mandatory, pinag-aaralan na ng gobyerno kung ano ang mga restrictions sa mga negosyong ayaw kumuha ng safety seal. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Unang ininspeksyon ng grupo ng TTI ang fast food na ito. Pasok naman ang ipinatutupad na health protocols pero expired ang nakapaskil na safety seal. Pero nang ginausap ang manager, nakakuha na pala sila ng pako galing sa LGU na liputan lang ilagay. Ang maliit na pwesto ito ng fake products, asuhin ang safety seal, kaya sinabihan din agad ng mall management na kumuha na. Wala rin napapose sa safety seal ang delivery company na ito na sinilip din ng TTI. Nakakaunti lang ang mga establishmento na nag-renew ng safety seal. Hindi pa mahigpaba sa alert level 1 ang Metro Manila. Kaya notify ng TTI at mall operators sa mga negosyanteng kumuha na ng safety seal. Sana they understand na kasama yun dun sa kang baliw. considerations natin for lowering the alert level to alert level 1. Kaya mag-apply na sila kung gusto nilang maging 100% operating capacity na tayo sa lahat ng business establishment.
the safety Talagang, seal will give them additional 10%. So malaki rin siya. Palagi namin sinasabi yung importansya ng safety seal sa business nila. Pero ang iba naman, gaya ng supermarket na ito, pati na ang sinihan, na one seat apart pa rin ang seating arrangement. Nail salon, updated na ang safety seal. Ang hardware na ito naman, walang safety seal, pero mag-a-apply na raw sila sa DTI. Agad-agad po. At least visited na kami, so we know na we are compliant and we have the necessary tools para talaga magkaroon ng safety seal. Hindi kasi mandatory, kaya pinag-aaralan na ng gobyerno ang magiging restrictions ng mga negosyong walang safety seal kapag naibaba ang alert sa level 1. Hindi naman yun para sa government yung implementation Hindi ng safety seal. It's for the business and the consumer, the customer. LGU ang nagbibigay ng libreng safety seals para sa mga restaurants, malls, wet markets at iba pa. DTI naman ang mga supermarkets, barberia at salon, hardware at convenience stores. Pero ang tanong, pinapansin nga ba ng mga ordinaryong tao ang safety seal? At alam ba nila ang kapuluhan nito? Yes! Sabi ni Cherry Pie, na gaya ng ibang tao ay talagang sinisipat kung may safety seal ang pinapasukang establishmento. Para rin po yun sa kaligtasan natin, para rin po sa kalusugan natin. Kasi kung wala po yung mga ganun, paano na lang po? Pag-untugin ko kayo. Nadami pa rin po yung case natin. Importante ang Takot kayo. health is wealth, di ba? Yung mga ganyan, yung mga safety protocol. Complete. May mahigit isang linggo pa ang mga negosyante para kumuha ng safety seal na isa na ngayon sa mga patayan para maibaba ang alerto. Alvin L. Chi, ABS-CBN News. Hinihayag ng Department of Health na wala pang napag-uusapan kung magpapatupad ang travel ban ng Pilipinas sa Hong Kong dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases noon. Ayon po kay Health Secretary Francisco Duque. Tama, huwag kayo bakampante. Porket mababa na, gawin nyo gusto nyo. Pwede na kayo magpapasok. Ano na? Yan ang dapat marinig ng lahat. Ang BPL ay nagpapahintulot sa mga bibisita doon na huwag nang mag-quarantine. Kailangan lamang ay may vaccination certificate, Sige. RT-PCR test, at travel insurance. Gretchen, anong leda sa showbiz? At hindi back-to-back ang birthday bash ng kapamilya stars sila Lovie Poe at Francine Diaz. Pero umaming malungkot si Francine dahil may dalawang tao ang hindi makakadalo sa kanyang debut. Nagpapatrol MJ Felipe. How does it feel like to be 18 now? Actually, kaya MJ, hindi ko po alam. I still feel like I'm 17. Tuloy na tuloy na ang debut ni Francine Diaz sa February 26, tapos na-postpone nitong Enero dahil sa COVID-19 surge. Kasama na ang lahat, pero Medyo malungkot kasi I know may mga hindi makakapunta ng February 26. Especially my two best friends, Ashley Diaz and Jada Manzado. nagpapasalamat si Francine sa dalawang BFFs niya dahil nagkaroon na raw siya ng mga hindi magbuong kaibigan noon sa eskwelahan. Sina Ashley at Jada rin ang nagtatanggol sa actress kapag nasasangkot siya sa intriga. Doon po talaga na-experience yung binabackstab ka, na binabetray ka, na sa pagkailangan mo sila, bigla silang parang aayaw sa'yo. So, itong genuine people na nahanap ko sa industriyang to na ang hirap hanapin sa ganitong mundo, nakakatuwa, having friends sa difficult times, sila yung nagsisilbing boses ko, sila yung shield ko, yung mga protector ko, and sila yung nagiging boses ko. Minsan, hindi ko kaya or pag hindi ko talaga gusto magsalita, sila yung nagiging boses ko. Absent pa ng dalawa sa debut, tuloy ang masayang selebrasyon. Sa debut mo ba, at yung mga traditional na 18 roses, 18 gifts? Sa 18 roses ko wala. Yung 18 candles wala rin. 18 roses, meron naman siya. Practical tayo ngayon, Benji. 18 house and lot, of course.
na si Lovie Cole. Sinurpress na si Lovie ng kanyang mga co-stars na pinakulahan ni Janine Gutierrez at Eve na nasa dating. Speaking of Janine, reunited sila ng co-star niya sa Marry Me, Marry You na si Paolo Abilino para sa episode ng Kilig Match mamayang gabi. Bahagi pa rin ito ng kampanya ng ABS-CBN para makaligo ng tulong para sa mga nasalanta nating kababayan kung mabawi ngayon mula sa pagpupuntir. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patro, kandidato sa Batangas nila rin sa opisina, Patango. At makapigil din ng slow mo na si Ryan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Ryan pangit to. Ang iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng TV Patro. Tatlong bagay na mahalaga sa akin. Kapigilan ko, ang pera ko, at ang anak ko. Sa relasyon. Ay, simula na kaya yung marriage mo. Ano ko siya patatawarin mo? Hindi mo siya humingi ng tawad. You can't have two. Alis siya sa US State. Tinutuloy niya yung paper ko sa ito. Kaninong pagsasama ang mag-isasalbahan? Hindi siya pwedeng umalis. Siguro ko si Evan asawa ni Mama. The Broken Marriage Vow, 8:40 p.m. Naalala mo pa ba? Nakakinig. Ako ba, Joel? Dagat. Noon lang gumising doon yung tipot ng puso ko. Okay? Sino yung Noel na yan? Wala. Pwede ba magkita tayo bukas? Sasabihin ako sa'yo. Ate, patanggat na mo ngayon. Saksihan ng tawis at bait ng unang pag-ibig. Kasama sila Joshua Junicio at Eliza Pineda. Sabihin niya, lahat natin na isa't isa. Huhubahin ka pa? Kaya Next month? Last month. MMK. And I really think that something should be done about it. I'm not saying I'm the person to do it. Cardo but I'm dong saying I can puno. try. Maraming salamat kapamilya sa pagbuhos ng iyong galing at puso para sa bawat Pilipino. Feel na feel ang pagmamahalan at pagtutulungan sa Kapamilya Kilig Match at tulong-tulong sa pagkakot fundraising activity for the benefit of the victims of Typhoon Odette. Streaming live gabi-gabi hanggang February 17, 8 p.m. Kasama ang inyong favorite Kapamilya Love Teams. Sumali sa kulitan, kantahan at pagtutulungan. Kasama kayo at ang ating kapamilya donors. Pagdarama ng ating mga kababayan na nandun pa rin ang pag-asa dahil andito tayo para sa isa't isa. Ang bawat dagok ng buhay ay gaganan kapag may isang senador na laging handang tumulong sa iyo kasama mo sa hirap man o ginhawa. Noon at hanggang ngayon. Maraming salamat po, Senator Mitch Pino, sa pagdamay mo sa oras ng ating pamilya. At aalalay sa iyo sa pagsalubog sa bagong bukas. Senador Nick Subiri, trabahador niyo sa Senado. Copico Brown at Black Everyday Millionaire Promo. May free winners of 1 million pesos each every day. Hanapin ang promo code at isend sa messenger ng Copico Philippines Facebook page. Copico Everyday Millionaire Promo! Weyo! Get stronger immunity to match your good looks with K6. Its superior combination of zinc, vitamins A, C, and E are proven to help strengthen immunity and maintain healthy skin and hair. Help build stronger immunity that shows. Do it with confidence. This is what my ultimate beauty looks like. From the #1 keratin cream silk triple keratin rescue with 3 times the keratin, relaxes, serum, and essence in one ultimate solution. My ultimate beauty from the #1 in keratin. The Huawei P50 Pro with True Form Dual Matrix camera. Huawei XD Optics. And True Chroma Image Engine. Get yours starting at $52,999 SRP. Dati, paisa-isa akong maggamot sa flu at iba pang sakit, kaya paisa-isa rin ang pagaling. Ngayon, wais maglano na ako. Para sigurado sa pagkakot, I choose all in BioFlu. Ang isa, kaya lahat. Mamangga sa BioFlu. Tulay pa rin ang dalay ng buhay ko.
Di kita mapabayaan. Wayo! Banana talaga pag nag-take out ng Pure Jogging Show at Jobat Family Planner. Sarap to share with the family. Take out na! Pagkapukas mo ang amoy galing sa pinagsebulo. Feel joy with Powerfula. Mas tangga ang pinagsebulo ng kansa na di kaya ng Brand X. Nanaingit tong mga... Feel joy with Powerfula. If your kid shows any of these symptoms, immediately consult a doctor to know what to do next. Don't wait until it's too late. Help strengthen their immunity with Saline Plus. Can Mom get ready past the Fluffylicious test? Yes. Let me show you. You can curve it, press it, and squish it. So Fluffylicious. It's the soft, fluffy bread my family loves. Made from quality ingredients. Sarap! Baked into fluffy, milky, and buttery slices. Try Monda Fluffy and Milk Bread. Ang dami niyo kung walang batas na nakipasa. Yes, Alex. Sulat ng mga batas para libre ang mag-aaral. Batas para sa maliit na negosyo. Batas para sa mas murang papapagamot. Mga batas pang kalikasan. Sobrang laki po ng ambag ng mga batas niyo sa buhay namin. Iba ka! Kaya patuloy ang ating pagtulong. At kahit dyan, Lore Coffee, Lore! Lore Coffee, Lore! No Indigada, number 40 sa Balota. Wayo! Kailangan mo ang Vitamin B Complex ng FedEx. Tulong para iwas pamamanhid at pananamlay ng isip. Kapag busy, take it daily. Wayo! Sir, aba, laki ng supermarket dito. Bili tayo ng drinks. Ako na po ang drinks. Sige na. Gutom na ako. Kuha na mo ako naman. So, paano? Magyari ba tayo? Sir, atid ka na po ngayon. Sir, paano? Very little part of Tarlac, Sir, City Mall Tarlac. Jeep? Punta kila Tita Dam. Opo. Thanks. Next time ulit. Wiki. That's Tom! Woo! Why stick to your usual coffee? Switch to the new and improved Nescafe Creamy White. Dinagdagan ng Nescafe coffee at may creamy na Nestle milk. Nilalasap ang sarap. Nescafe Creamy White. Viper yan. Now, the new easy all time. Mabilis buksan, mabilis ang pagdating sa ulo. Soft lunch, let's say. Mabilis din ha. Now, the new easy all time. Hindi lang yan. Wayo! Ano kanin? Lalagyan. Nagsagawa ng penitential walk o alaylakan. Ay, okay lang. Ay, sorry, Nay. Bakit? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Nagpag-atol ng kamatayan sa tatlong pari na Tawagin mo si Tito, malamig na yung tubig niya. Ang asinto sa mura o pagbursa sa sinabos na misa. Excuse me, Nay. Hindi ako ka. Tito Dek! Maligo ka na raw! Lalamig yung tubig! Sabi ni Nanay! Les! Binigyan daan din naman ni Novaliches Bishop Bakit hindi na pinabayaan mo? na dapat maging batayan sa pagpili ng mga kandidato ay ang pagiging makadiyos at makabayan tulad ng tatlong paring martir. Apat sa 10 Pinoy ang nagsabi Tada.
Pero hindi. Hindi ko naman ginuha. Minsan, sumasagro. Hindi nito sinasalamin ang lahat ng relihiyon sa bansa. Nagpapatrol, Johnson Manapa. Hindi ko nga sinasaktan, kaya alam. Sagot to. Sabi ni Professor J.E. Cornelio, isang sosyologist Cornelio! sa Manila University, nangyayari ito sa kabila ng tinatawag na separation of church and state na nakasaad sa konstitusyon. Kanya, hindi ito maiduruling na pagdabag sa batas. Wag, hindi na, marami ako. Supreme Court natin, meron siyang decision na meron siyang patingin dito. Ang tawag niya dito ay benevolent secularism. 7,000. Hindi kaaway Oh, ng hindi. religion. Pwede siya May bonus. Noong Sabado, inilahas ni El Shaddai leader Brother Mike Wag na to, ha. presidential Amimi ko. Huwag ka naging... at Davao City Mayor Sara Duterte na matagal na raw lumapit sa kanya. It's time for us Filipinos to be united. Kailangan magkakambit. Paano tayo? Mga kandidat. Hindi pwedeng mawala ng ganun-ganun. Yo, mo. Kailangan ko linisin mo kasi lang. Kinumpiyan. Spiritual advisor ng El Shaddai na isa sa pinakamalaking Catholic charismatic Kumpiyan. sa Pilipinas, personal action lamang Ah. ito ni Velarde. Ay, good news. Laya ka na. Wala ka na. Palaya. Basta boss, kung anong walang problema. Sa amin na. Oh, bibigyan. Hindi dapat nag-i-endorso ang Langan. simbahan Tumaturo at tayo. Catholic Church. Kasi malinaw dito na kapag nag-endorso ka, Karami may- compromise mo din na yung isa ng simbahan because there may be a time na yung mga in-endorso mismo ay baka hindi rin faithful, committed sa mga advocacy. Ayon pa kay Father Ceciliano, ang institusyon o simbahan ay Tingnan na lang po kunis. endorso ng kandidato dahil karapatan Sa ayuda po ito. importante na piliin ang kanilang iboboto batay sa kanilang Post ito. pamantayan at konsensya. Pero may mga miyembro ng church, Kakailaw ako. consecrated religious at lay people ang hayaan Kalye. na nagsasalita sa publiko at nag-i-endorso sa kandidatura Pinaayos. ni VP Lenny Robredo at Vice Presidential aspirant Senador Kiko Pangilinan. Hanggang kahapon, February 15, Ang ilaw na ibababa sa 500 na kahit deacons, Yes. brothers and Oh. sisters mula sa iba't ibang Ano yan? diocese at kongregasyon ang Nakaputi magdadala sa nga. deklarasyon ng pagsunod Lapit ka na pumuti. dahil ang dalawa ay kapwa nila Ayo. mayroong moral Pero hindi legitimacy at kakayahan para maging mga susunod na lider ng bansa. Ayon kay Professor Cornelio, hindi lahat ng tagasunod o followers na isang reliyon ay sumusunod sa Oh, utos ng naniniwalaan Kaiser. ko na kung sino nag... Tito Dek, nabasa mo yung sinend ko sa'yo? Lalas. Mga sumbong. Mga sumbong. Mga sumbong. Kahit anong sabon. Baka naman sabon na ano, panlaba. O, sige na, sige na. Ipinaalala naman ni Atty. Maricela Vino ng UWM at isang Oh. legal professor na ipinagbabawal ang human voting partikular sa mga simbahan. Ang salat daw. Tito Dek, halimbawa pag nagpasundo ako sa'yo ha, ulitin ko, huwag ka nang magre-reply kay mama. Mag-reply ka na lang kung nasa biyahe na tayo o nakauwi na ng bahay. Pwede ka naman magsabi, okay lang yon. Pero hindi yung bago mo ko sunduin. Ha? Yung tuloy, alam na nila. Lalo na yung bayaw mo. Lalo hindi papayag yun. Wala nun. Aalis ako nang walang nang hindi nila alam eh. Nang walang paalam. Anong order binisigan ng dati mo, Bella? Ngayon na? Sige mo na. Alas 8 yung pasok niyan.
Alam mo, kung gising ko kanina umaga, hindi nakalock yung pinto. Hindi nakasusi. Kaya ito ang huli. Dapat nilalak mo yung susi niyan eh. Kasi pagka nahila yan, wala. Papasok. Ito naman, sinarado ito eh. Kasabay ng opisyal na simula ng kampanya para sa national positions itong February 8, sinimula na rin ang COMELEC at Oplan Baklas. Pinagtatanggal ang mga campaign poster at election propaganda ng mga kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, senador at party list na nakapaskil sa labas ng common poster area sa pampubliko at pribadong lugar. Nasampulan ang billboards at iba pang campaign materials ng ilang kandidato, maging ang mga umano'y illegal tarpaulin sa campaign headquarters. Our rule is that even if you're posting on private property, you cannot post in excess of the allowed sizes. You can post campaign materials on your personal property, but you're still going to have to abide by the size requirements. Si Mama ay piyong mo, mukha mo. Pinapayagan ang 3x8 feet sa campaign meetings at rallies. Oh. Bawal ang campaign materials sa Pero LED hindi ko boards, sabihin. LCD screens o monitors, mga sasakyan na pag-aari ng gobyerno, pampublikong transportasyon, at private Yun naman talaga yung packet. Yun naman. tulot ng may-ari. Haka, sumbong yung Tita Edwin kay nila ni Mama. Pero Yun ang maliwanag na Emerson sa kanya. hindi sila maaaring basta na lang pumasok sa private property at magbaklas na campaign materials Andrew. kung walang pahintulot Si ng may-ari. There should be a respect of the privacy. So kung hindi sila payagan, whether police ang inutusan or DPWH or RE in our personnel, hindi pa rin if there is no permission from the Sinasabayan ng panun. to go back inside the private property and go to the illegal. CR lang. Kailangan din muna may formal na abiso at may 72 hours o 3 araw ang may-ari para kusang baklasin ang illegal na poster Nanay, o streamer. yung brush nga. Pero may mga pumapala sa ginagawa Nanay, natatawa si Tito Edwin kanina. Mag-CCR lang ako, pero hindi pala ako mag-CCR. Ano pala? Sisilipin ko lang yung sininong sa labas. CR ko nakarating na ng kanto ng Samar. Nising na niya kanina. Hindi mo lang nakita. Ano? 6. 6 ni-reply niya kanina. Messenger. Umulik nga mukha. Doon mo na nga tayo sa sine barko. Sine action agad. Walang pambayad sa trip. Bakit na ako? Ha? Yes. Oh, baka sabihin mo sinungaling pa ako ha. Ang tawag dyan? Habang nililunod ka, ano gagawa tayo ah? Aba, ikaw bahala. Para pagpalit mo, O ano? Patutulog na. yes. Maghanap ako ng mga artwork. Pangit yung sinend ni Mama. Walang ka-quents. Mabasa mo yung reply ko sa'yo. I-zoom mo yon yung picture na yon. Hindi ko nga alam kung ano mga sinabi eh. Parang si Mama, pengkit. Pengkit ang pagmumukha niya.
Kainin niyo ako sa Jollibee. May Jollibee pa. Yan si John Regalang, boy, Cristiano. Akala ko ang pagbabalik ni Leon Ginto. Kaya katatawanin sa May alarm daw sa... Buti. Isa pa siya nagigising. Sabihin, nagigising na siya. Ibig sabihin, Nanay, bago pala ako gisingin ni Bella, dapat pala bumaba na ako ng 6 o'clock. Wow. Dahil nakadilat na ako ng konti eh. Pumikit na lang ng husto. Marites? Hindi naman yan. Matapos na dyan, no? Regala. Nanay niya, artista din. Pangalan niya, yung pangalan nanay niya, si Ruby Regala. Ruby. Yan, regala. Yan. Si Arjong Putik. Si Marites. Si Sine Barko. Nanay. Hindi sining barako, Sine Barko. Barko. Our best ever. Promil 4. Sine Barko. Pressure area ang inaasahan hanggang sa weekend ayon sa pag-asa. Sa rainfall forecast ng the weather company para bukas sa Manlot. bulas sa umaga sa bahagi ng Hindi. Batanes at Cagayan. Hindi na yan. Paalisin. Sa may Isabela, Cordillera, Ang gusto sa buong araw ko. Wala. Edwin! Diego! Dahil posible ang pag-ulan at pag-ambon sa pagitan ng alas 9 ng umaga at pero Hindi. mainit at Bakit? maalisangan pa rin po Hindi raw siya nag-order. aabot sa 37 degrees Celsius ang heat index o init na mararamdaman ng katawan. Matawa. Magandang panahon naman sa buong Visayas at mababa ang tsansa ng pag-ulan pero malansangan maghapon. Maganda rin ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao hanggang hapon. Pero bago madalas 9 ng umaga, may mga pagulan po sa bahagi ng Davao Region at Susunod ilang ho. lugar sa Soxargen. May mga hindi na ako nananakit kaya lang fake news. Hindi naman nang ba? Parang hindi na. Nananakit ako. Hindi naman ako nananakit. Kanya-kanyang bida ang ating mga bayan patroller ng imahe Ano ng lang. Somo na kanilang nakunan mula sa All iba't panakit ibang ko, bahagi ng big bansa bo. kagabi. Kwento ni Reds Adrian Ronda ng Kamalingatan, Nagagamitin ko. natanggal ang stress niya ng mahispatan ng ganda ng pinagsamang view ng Snow Moon at Mayon Volcano. Mula sa kanilang balkonate, nakunan Jutes, naman jutes, ng jutes. bayan patroller Ducks, Brian ducks, Anas ng ducks. Quezon City ang Jutes, Snow Moon. jutes, Pumwesto rin sa mataas jutes. na bahagi ng bahay si Michael Agabaw ng Turegalao City at nakunan ang Na nga na rin. ng ulam. Sa Masangkol, Pampanga, sa Sapa, maagang nagabang si Bayan Patroller Jessica Maron para masilip ang pagbitaw ng snow. Ay, nakaan. Bilog na bilog naman ang buwan na nakunan ni Bayan Patroller Raymond Lucas. Candelaria. Gamit naman ang kanilang smartphone at telescope na kunan ni LRT. Daniel Hoves na Kalasyaw, Pangasinan at John Michael Vidal ng Bulacan, Leyte ang snow moon. Habang gusto namang i-share ni Sebnea Balbuena mula General Santos City ang kanyang kuha ng snow moon sa mga kagaya niyang astronomy enthusiast. Snow moon po ang tawag ng Native American sa full moon sa buwan ng Pebrero dahil dito ang pinakamaraming natatanggap na snowfall. Sa pagbabalik ng Philippine Patrol, mga kandidato sa pagkapangulo, sinagot ang ilang may init Arjong Putik. Arjong Putik.